Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by First District Board Member Walter Chaclubiano. This program is brought to you by Aspirant City Mayor of Sorsogon, Red Lasay. Para sa gobyerno kan mga tios, Poor is Power. National Chairman Poor People Power Movement Incorporated. This program is brought to you by Honorable Catlea Morataso, Municipal Mayor Matnog, Sorsogon. This program is brought to you by Gubat Aspirant Municipal Councilors, Architect Bernard Castillo. This program is brought to you by Gubat Aspirant Municipal Councilors, Honorable Norbin Ariola. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Federal Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor, West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City. SM City Sorsogon, Honorable Lubimir M. Lubidina of Pilar, Sorsogon. Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon. Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon. Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon. Hershey's Food and Refreshments. Marinalda mga tugang, Marinalda probinsya ni Sorsogon, natadali kong background. Welcome po sa story programang Issue Ora mismo ngunyan na aldaw na ini. Pecha 26 na po sa bulan kan Nobyembre. Live na live kita mahiling sa story programang Issue Ora mismo. Digdi po sa Facebook page kan Bicol TV Sorsogon. Of course, live man kita sa YouTube channel. Marinalda po, Sendo Gabos. Maginibahan po kita sa sarong oras na balitaktakan kan mga napapanood na isyo sa Laog Asinluwas kan probinsya kan Sorsogon. Mga panginot na mga napapanood na isyo ngunyan ang sa tuyang tututukan na kung saan kay puwanta po mag antabay sa mga kaganapan dyan sa luwasan. Ibahan po nito ako para sa pagtratar kan mga issue. Sa mga kaganapan mo niyan, hiningon po ang mga kaganapan, lalo na po sa tuyang mga kaibahan sa luwasan. Iningani po na naging problema dyan sa Dunsol, Sorsogon, na kung saan may pigsasabi dyan na garobako maray na pangyayari. Kung saan
dahilan kan ipinalawas na executive order dyan sa Donsol, Sorsogon ang mayor kaini na nagbabawal or sabi nga ni ang fish landing kang fish landing kang lawlaw dyan hinali na po sa barangay Dangkalan, as in inilipat duman sa barangay Ugod, Himagaan, barangay Pangpang, and barangay Punta Waling-Waling, Dalisay. So ini po ang naging mainit na issue dyan, kung saan basta na lang nagkaigwa ng executive order na daiman lang nag-agi ng public consultation. Kaya siyempre medyo nakikig ang sa indong mga residentes dyan sa barangay dyan sa barangay Dangkalan. And mientras sa mga oras na ini dahil po maaaraman kung noarin magkakaigwang dialogo ang lado kang barangay ining barangay Dangkalan naghalat ini ning dialogo kay Donsol Mayor Ted De Guzman. Dahil po sabi nga ni dahil pa kumbaga dahil pa po ini makatao ning aldaw kung soarin magkakaigwa ng dialogo dyan sa indang barangay na kung saan garo ang paghiling nagkakaigwa ng politikahan dyan. Garo ang hiling ini napasok na digdi na laugan ini kang pamumulitika. Dahilan nga sa pigsasabi na ang mayor, ang kapitan kang barangay Dangkalan bako kaalyado kan presenting mayor na si Mayor Ted Guzman dyan sa Donsol, Sorsogon. Ang problema lang na nahihiling base sa ipinaluwas na executive order ni Mayor Ted Guzman, dahil man po digdi nakasite kung ano ang rason natataday pig sabay ang Dangkalan Donsol. Ang barangay Dangkalan dyan sa Donsol natataday isinabay sa area kang loading and unloading kan mga nadakop na lawlaw na kung saan ibibiyahe ini. Dahil po digdi nakasite natataday kumbaga dahil isinabay ang Dangkalan. May mga sabi-sabi na nakaraot ini sa lado kan tourism dahil ang parong ini apektado ang mga turista. Sabi grabe man, nata ang parong hanggang hanggang duman sa barangay Punta Waling-Waling, Dalisay, hanggang duman lang dahil na nakalaog sa Dangkalan. So,
dahil po maaraman ang rason talaga. Kung talagang may petisyon ang mga association dyan kan mga resort, dapat in-attach mo ni Mayor na nagko-complain sinda. And panduwa, kuta na nagkondukta ka ng dialogo. Both parties. Maski ang sitwasyon kaya, kung mahiling ta, pighalian mo ng pagbuhay. Ha? Pighalian mo ng pagbuhay ang mga parasira or paralawod dyan sa ang mga paralawod dyan sa Barangay Dangkalan. Bako mangkota, naging arog kayan ang rason niya to. Bagaro very unfair ang nangyari dyan. So sa aga ipapahiling niya to ang entrevista kan kapitan dyan sa Barangay Dangkalan, Dunsol, Sorsogon. Sabi ta nga ni, kuta na ba kung man ining pinersonal? Tagaro ang dating kayo nagka-personalan. Kung mo ba ko kaapin so kapitan dyan, kung bako mong kaapin ang kapitan, paano mo pa yan mahihikayat na maging kaapin mo na arog na kaiyan ang ginibo mo? Ha? Paano mo mahihikayat na umapin sa imo? Kung sa sitwasyon na arog kaan, samantalang, kung aram mo na bako mong kaapin, gigibuhon man ka boss na medyos para maging kaapin mo. Pero kung arog ka yan, garo mas pinalagablab mo pa ang issue na daig katawan o daig kaapinan. So ini po ang bakong magayon na pangyayari na nangyayari dyan ngunyan sa Dunsol, Sorsogon. Naghagad ning dialogo ang mga residentes kan Barangay Dangkalan together with the barangay captain na kuta man masolusyonan ini. Bako man huli round nagdadagsaan lawlaw. Seasonal man ini. Kaya nga ni kuta sa pagdagsa ngunyan sa samantalahon maninda ini na makagather sindaning ang manungod sa pagdagsa kan lawlaw, makagather man sindakan sa indang pagbuhay. Ta syempre, kung ako man barangay captain kang himagaan dyan sa ugod o dyan sa punta waling-waling, di man ako matugot na ang taga Dangkalan magdak sa kauya. Tami mga parasira man na nayaon sa barangay ko. Oh, sain mo ini ang mga paralawod kang Dangkalan. Sain mo ini isasabad or sain mo papadaungon. Dahil lamang sa pamumulitika. Iyon ang nahiling ta na makamarumundo na pangyayari. And at the same time, ano ang pigigibo kang sangguniang bayan? Ha? Vice Mayor Saldi Advincula and the sangguniang bayan members of Dunsol. Dahil lamang kamo kibalak magpaapod ning dialogue para sa mga constituentes nindo na maski paano maresolbaran ini, matawan ini ning aksyon. Sabi ko nga may mga residente ka mo na nakadepende sa iyo. Kaya dapat hindi ning tawan ning magkakanig yung aksyon. Di ba? Dapat hindi ning tawan ning magkakanig yung aksyon. So sa aga po, abangan ang sa tuwing entrevista dyan sa Kapitan kan Barangay Dangkalan. Okay? Mga tugang sa maabuto na Biyernes, November 29,
magkakaigwa ng 3rd Grommet local competition dyan sa Angel Resort, Gubat, Sorsogon. Sa Buenavista, Gubat, Sorsogon, ikukondukta ang pangtulong Grommet local competition, local surfing competition dyan sa Buenavista, Gubat, Sorsogon this coming November 29 and up to December 1. And binawot niya to na makuha na ng pahayag ini mga surfers na nag-organize kaini na 3rd Grommet local surfing competition. Nganing maaraman ta kung ano anbot sabihin kaini na Grommet and ano ang pinaka-objeto kansendang gigibuhon na competition sa surfing. So itatao ko po sa Indo ang bilog na entrevista niya to hali duman sa mga surfers kan Buenavista dyan sa Angel Resort, Buenavista, Gubat, Sorsogon. So ano yun po mga tugang? Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Resort at Buenavista, Gubat, Sorsogon para po makausap natin itong grupo ng mga surfers dito na mag-o-organize ng 3rd Grommet local competition dito po sa Gubat, Sorsogon. Bago ang lahat, magpakilala muna sila, okay? Ikaw? So, pangalan ko po si Donna Estrellado. So, ako naman po si Edwin Ermino. Ako po si Aaron Estrellado. Ako po si Carlo Iscarda. Ako po si RJ Gonzales. Ako po si Melanie Angel Diesel. Okay, so para po sa kaalaman ng lahat, ang itong sa left side ko, siya po si Angel, ang anak ng may-ari nitong Angel Resort dito po sa Buenavista, Gubat, Sorsogon. And tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan. And ang unang katanungan ko para kay siguro kung sino makasagot sa inyo, no? Ano itong pag sinabing Grommet, what is all about? Aaron. So, yung Grommets po, focus po namin ito yung mga bata talaga. Sila po yung mga tinuturoan namin mga bata dito sa Gubat po. Nag-start po siya dito lang local sa Gubat, and then nag 1 year na din po yung program namin, tapos umabot na din po around Sorsogon siya. So may Sorsogon City, may Erosin na din po kami tinuturuan. Ano talaga pinaka main objectives dito na competition na ginagawa ninyo? Since this is the 3rd, pangatlo na ito. Purpose na. Para may mga mapatuloy yung mga surfer dito sa Gubat para may mga susunod na henerasyon kasi kami matatanda na din kami. Yan lang po. Hindi naman siguro matatanda. Medyo may edad lang. Kasi yung surfing hindi naman siya panghabang buhay po na like mayroong times ka din na parang pas ganun. So yung pinaka goal talaga ng program namin may sumunod sa namin. Kasi after nung pandemic na nawala na yung mga Grommets yun. After Yun nung yung po pandemic. yung naka-legacy po namin. Bale, nang mag-start kayo, kasi ito grupo ninyo, nandito kayo sa Angel Resort. Paano kayo nag-start? Kasi dati, parang yung mga surfers yan, patingin-tingin lang tayo kasi ang hirap, madali ang mag-surf. Pero paano ka makakapag-surf kung wala kang equipments na gagamitin? So, paano ninyo ito nabuo? So, nag-start po yung program namin way back last year po, October. Yung idea po noon sa amin ni Ate Jed Pequeña po. So, nag-start yung idea sa aming dalawa. Tapos, nakitap kami sa Angel Resort kasi kulang din po kami sa equipments, yung mga gamit, surfboard po, kulang din kami.
So nakama po namin yung idea na ganun. Kinausap po namin si Sir Darrell tapos si Ma'am Carmen Salve po sa program na ganun. Pakipag-partner po sa kanila. And then we're happy po na ganun din po yung gusto nilang mangyari. Tapos yun po, sunod-sunod na din. So nag 1 year na po yung program. Nakasama ko yung mga sila Edlin, kami po talaga yung nag-start ng program. Nag-start po kay Edlin, Ermino, sina din po Estrellado, isa din po yun. Kasi sina din po wala na ngayon dito. Wala na po, nag-move na din po siyang ibang kasi may nag-school na din. Tapos si Aaron, tapos si Carlo, tapos si RJ po. Doon po kami. Kami po yung active talaga na nagtuturo sa mga bata every Saturday morning. Okay. Since this is the pang-third na itong Grommets ninyo, ano yung mga na-experience ninyo sa first and second na mas na-encourage pa kayo para ituloy pa ito sa pangatlong pagkakataon? Siguro yung lahat ng Grommets namin nag-i-improve na yung mga skills nila. Siguro yun lang po. Yung first po namin na yung event po ba yung tanong kay sir? Yung event po na first namin, medyo konti pa lang po noon. Tapos habang nung nag-second na, mas madami po yung na-encourage na ng mga Grommets. Hanggang ngayon po, na mas lumalaki pa po yung mga Grommets na tinuturuan namin. And then before po kasi, parang tinutulok pa namin sila. Pero ngayon yung improvement po ng mga Grommets, like sila na lang po, like kami na lang po yung nandito para tingnan sila, i-guide sila kasi kailangan din nilang may look up sa dagat kasi mahirap na din po. Opo, palagi kami dito na parang i-look up sila kasi yung security din ng mga bata. Yun po. Ganun po yung mga improvement. Kamo. Okay. And since talagang sabi nga natin sa una, kailangan nyo pang akayin, pangalawa, ngayon sa third time, ano yung mga ina-expect ninyo na pwedeng sabi natin maging successful pa itong event? Yung third po kasi namin, dati po, yung category ng surf competition namin, 4 lang po siya, parang sa class A, class B. So ngayon po, nag-add po kami ng isa kasi nag-level up na po yung iba. Yung sila Angel po, nag-level up na. So nag-add kami ng para sa kanila kasi by level po yung competition. Depende sa kayahan po ng bata. Tapos sa age din po niya. So ganun po yung ginawa namin. Nag-add po kami ng isang category. So per mga taga saan yung sumasali dito? Mga anong lugar sila? Yung karamihan po talaga na sumasali, around Gubat lang po yung active talaga sa COM. Pero yung mga nag-add sa amin ngayon, may taga Erosina po, tsaka mayroon kaming taga City, sa Sorsogon City po, may nagpunta na po. So hoping na yung iba po na around Sorsogon, kung gusto pa po nila, open lang po yung Angel Resort para turuan namin sila. For free lang po yun. Yes. Isa pa sa nakikita ko yung pag-organize, di ba? Kung wala kang financial na status, kung mahina ang financial ninyo, mahirap pag-organize. So, paano nyo ito nabubuo? Yung sa financial po, sa par-organize naman po ng event, medyo mahirap naman po siya. Pero lahat naman po kasi kami nagtutulong-tulong. And then yung financial po, si Sir Darrell may nag-i-sponsor po. Ito po yung mga sponsor namin. May Bayanest, Angel Resort po isa din. Yung Mayon Gold, Bruce Week, Ozzy Camp, tapos si Kuya Bert Del Llosa po, si Sir Tony Witkowski, tapos yung iba pa po. Madami din po nag-i-sponsor sa event. So doon po kami nag-uwot ng mga pang premyo sa mga bata, pang supply ng food sa food po, sa snacks po nila, doon po. Siyempre sa part ng Angel Resort, ano yung masasabi natin na talagang open sila sa pagtulong sa itong surfing camp na binubuo ninyo? Itong grupo ninyo, kumbaga, ano yung masasabi niyo sa pamilyang Sylvie, yung mag-asawa? Sa pagdano nila sa atin, like not just for the Sobrang laking tulong para sa amin kasi every competition namin lahat, sila yung halos lahat ng pondo namin nanggagaling sa kanila po. Speaking of competition, siyempre sabi mo kanina doon na sumasali na kayo sa labas. So, madugo ang financial na kailangan para dyan. So, paano nyo ito, or sabi nga,
paano ninyo paano kayo nakasali sa status ninyo na kung wala talagang nagtutulong financially, mahirap makikompete? Yung pag national event po kasi talaga, sir, mahirap talaga siya kasi yung problema dun po yung financial. Opo. So, yung Angel Resort po, halos sila yung bumibigay sa amin ng financial na fund po para sa event. Yung LGU po, may binibigay na din po sa amin. Pero halos po ng fund namin galing sa Angel Resort. Like, sila po lahat sa foods, travel namin, sila talaga yung nagbibigay. Kaya sobrang thankful kami sa Angel Resort. Yun po. Okay. So, mabaling ko kay Angel, Ito si Angel, binabagit ng Angel Resort. Walang Angel Resort kung wala si Angel, di ba? Si Angel, ilang taon ka na? 10 po. 10. So, ilang taon ka na mag-start ka sa pag-surfing? 8. 8. Kumusta naman yung pag-develop mo sa surfing? Lalo na syempre, okay ba sila mga trainer? Sobra. Si Mama Donna yung lagi kong caddy pag nagsasurf competition po ako. Siya po yung coach namin. Tapos, ang helpful po siya sa amin pag magsasurfing sa mga kanan po. And syempre sa parents mo, si Ma'am Carmen at si Sir Daryl, kumusta sila as parents? Supportive ba sila sa'yo? Kasi alam natin, yung ibang mga bata, makita lang yung alo na talagang gigante, aatras na. Pero ikaw, kumusta? Talagang nakikerry mo? Opo, sobrang supportive po yung parents po sa akin. Like, pag malaking alon, natatakot ako. Sabi nila, okay lang, kaya mo yan. Kaya mo naman. So ngayong third grommet, excited na ba? Sobra. Okay, so yan mga kaibigan, ang grupong ito, sabi nga nila, very thankful sila na mayroong parang anghel na dumating sa kanila, the person of Sir Daryl and Ma'am Carmen, and syempre si Angel nandyan para po sa Issue Ora mismo sa programa ng Bicol TV Sorsogon. Ang inyong likod kasamang technical staff si Joey at si Clark. Magandang umaga po. Okay, Sir Daryl, this is the third Angel Resort Grommets competition here in your Angel Resort. Yes. So, can you say something about this competition? Because this is the third one. Yes, well, the first one we put together was on a bit of a whim. We just decided we'd have a go. We didn't expect the response that we got from the first one. And then, of course, the second event that we had proved to be quite popular as well. And since that, we've had numerous people have been asking about, mostly the grommets, when we're going to have another event. So this one we decided to push it a little bit harder, and I've been fortunate enough to be able to include some very good sponsors from back in Australia, which are involved in surfing and can understand the effort that we're going to involve all the kids up and down the beach that don't have the opportunity normal to get into this sort of into this event. So we're very grateful that we've had sorry, that's my phone. We're very grateful to have had the can I throw that away? Yeah. We're very grateful to have the sponsors on board that have actually helped us get all this together, so we can put on a good event. This year, I think we've managed to go a little bit further. We're going to end up with more people. We're out there. We're trying to advertise it. We're including as many people in the area. But we've also had a lot of people from outside the area, Sorsogon, as far as Erosion, that are showing interest in being part of it. We're not trying to push it, it's just word of mouth is doing amazing things for us. So a little bit of advertising now, I think this is going to kick off and become a regular thing for sure. So yeah, it's a really good thing to see all the kids here getting involved. It's a good thing. Over the holidays, whenever they've got a school break, the kids are here every opportunity they get, grabbing a board and going out. And the fact that we've got a carnival coming up, they just try that little bit harder. Yeah, but I think one of the difficult for that for your generosity is how can you feed these people and they can train us free. Well, that's where the sponsors have come in. We've got some good sponsors which are listed on our flyer that have come on board and helped us. A lot of them are local, but a lot of them, as I said, are from Australia as well.
They see the good that we're doing and everything. So without the financial backing, we wouldn't be able to do it. Unfortunately, we can't rely on local through the government and that. They don't have any budgeting for this sort of thing. So we're basically doing it off our own back, which is we're happy with. We've done it from the start. Are you a surfer? No. No, no. But how can you incline this kind of sports for these kids? That's the crazy thing, I suppose. When I come here, I took up surfing after I turned 60. So, you know, that was way too late. I'm very slow getting up on the board, but I've had to go. But a lot of that encouragement was because of my daughter. She showed an interest, but also a lot of the kids in the area. I could see how rapt they are when they get the opportunity, and they never had the opportunity with surfboards. You know, like there was kids getting a lend of one board and it was damaged. That's where I decided that I'd try and jump in and help a little bit. I've managed to pick up odd boards here and there, like second hand. We've brought a couple of soft tops, long boards and that, which unfortunately have been used that much that they're almost destroyed. But the really good thing about the sponsors that have come on this year and helped me is that we've raised enough money that not only are we going to put on a really good event, we feed the kids over the day. They'll all get t-shirts, trophies, prize money. There's going to be a lot of stuff going on. We're talking ice cream, fairy floss, live music. We're going to make it a really good weekend. Yeah, but how about the parents of these little ones? They agree to participate their children's here? Oh yes, look, one of the things is we're early in the piece we were taking a note of all the participants. We wanted to make sure they're accounted for and that their parents were aware of what they were doing and that they were here. And at different times the parents have been in and out. It's good that they feel comfortable that their kids are coming here and they know that they're safe. They know that they're going to be looked after, and even, you know, we give them a feed, we give them, you know, we look after them. I've got a bag of second-hand shorts in there, and if one of the kids gets a ripped pair of bathers, we just give him another pair. We've got a few things in spare that are just in case. But the best thing is that they can use the boards, and they've got that opportunity to just come and grab them. The funny thing is they've got to learn a little bit of English because they've got to come up and say, "Please, sir, may I borrow the board?" And some of the kids have to rehearse that. So, but look, it's really good, really good. So this time, sir, I'll ask you to invite them for this coming event, which is this coming November 29 to December 1. Yes. Well, I hope that all the kids in the area and surrounding areas see this as an opportunity. We're not out trying to charge you for a lesson. We want just to get you involved so you can find out about what fun surfing is and what a great environment it is. So please come along, even if you don't want to participate in the surfing event, just come down and have a look and see what's going on. It might be surprising. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue. Yan po sa tuyong entrevista sama ni Hamiato kan Angel Resort na Sir Daryl Silvi. And sa mga surfers kang Angel Resort, nahiling nindo, talagang very supportive sinda sa kumbaga very thankful sinda sa pamilya ni Sir Daryl at ni Ma'am Carmen na padagos na nagsusuporta sa sarindang grupo sa lado kan surfing. And imbitado po ang kabos sa may mga aki na gustong matuto sa surfing, magpasirin lang po dyan sa Angel Resort this coming November 29 to December 1. Tulong aldaw na kumbaga training ini nagigibuhon. Nakulaon ni na orgulyo sa mga kaakian na gustong makanungod sa lado kan surfing. And ang mga gamit, pinapagamit po igwang kompleto ng mga surfing board na pigpapagamit ang management kang Angel Resort. Parang siyempre may kamahalan man yan. Kung da pa kaya mag-afford kan mga magulang na magbalka ini, so habang nagtitraining,
may ipapagamit na surfing board ang Angel Resort para sa mga gustong mag-training sa surfing. Kaya mga tugang, imbitado ang gabos na may mga aki, sabi nga ibagakan ni Don Estrellado na kaipuhan maninda magkaigwaning matraining na pwedeng magpalit sa inda dahil hindi lahat ng oras kaya ng katawan, di ba? Kaya gusto ninda, ang main purpose kay ni is itong the next generation na pwedeng magsalida sa inda. Yan. Kaya sa ngaran po kan Bicol TV Sorsogon, nag-invite po kita sa may mga kaakian. Biruin mo si Angel ha, nag-start siya 8 years old lang. Ngunyan 2 taon, pero nahiling din itong footage na mo na nakaturay sa surfing board. Ay ito si Angel. And kadakol po nin oportunidad na maaraman kamo or makukuha nindo sa paagikan pag-intra sa surfing competition na hatod sa indo kan mag-agom na Ma'am Carmen and Daryl Selby. Libre po ini, as in makanungod kamo ning tama na pag-surfing. Okay? So, this coming November 29 to December 1 po yan. Grab the opportunity, mga tugang. Ang comment digdi ni Jojo Lascano, base po dili sakop kan Dunsol ang barangay Dangkalan, tas sa ipinaluwas na executive order, dili na unabihan ang barangay Dangkalan. Hapoton tayo Jojo, sa bad sakop yan kang pilar. Okay, so mga tugang ngunya naman po, saro na masaro pa na entrevista ni Tata ko sa Indo, na kung saan dakulao na orgulyo ini, dakulao na pasasalamat niya to, na tinawaan kita ng pagkakataon na magkaigwaning pagkikipag-olay or entrevista kay aspirant for mayor kan in the municipality of Irusin. 3-term mayor po ini kan Irusin last 1992 to 2001. And this time nagbabalik giraray para padagos na magserbi. Dakol kinaghapot, ano ang babalikan mo, Doc Eddie Dorotan? Despite na maray na ang estado kan buhay mo, maray na ang sitwasyon mo, tapos na ang mga aki mo, why you need to come back in Irusin? So ano yun po, de ko na pagparapahaluyon ang sa kuyang one-on-one interview with Doc Eddie Dorotan, aspirant mayor of Irusin. Ano yun po? Alam naman po kumbaga talaga nasubaybayan mo man ang Irusin kang time na nag-stop ka sa politics. Opo. Talaga nakita at ang daralagan din. This time nagbalik ka. Pwede po maaraman, what reason, the major reason why you come back for this sabi nga magulong magulong sitwasyon sa politika? Dahil kang San Miguel. Pwede mo sa imo. Para ano mga ako plano na, in fact, kasi na mayor niya, Mayor Pido Cielo. Last term na niya ha, nung eleksyon, dinanong na siya, so nanggana ha. So sabi niya sa ako, kung madalagan ako, bata ako, kung sino man nakaupod ko, mamabay siya, pati yung linyada. Sabi ko, wala naman ako plano. Hanggang sa nakuha sila ni Kuan, ni Gob, di ba? So makuha na sila ni Gob, ang nangyari sa ako, wala lang. Hanggang, dito ako sa Amerika, 3 weeks. 3 weeks ako dito, pag abot, ang nangyari, pagkatapos ito, may kamangkod ako na inatake sa puso, na stroke. Doktor man yan to. So ito ako may 3 weeks, October sa Amerika. And medyo sad ako kasi hanggang niya pa siya. Delikado pa. Very ko ito. Doktor man yan to na very close ko. Pag-abot ko na October 6, mayroon mamundo ha. Pero dito pa lang, hindi naghaan na nagsulsol. Dapat may kalaban. Dapat may kalaban. October 8, sabi ko kan Mrs. Magdaka bakal kasi ticket na maabot kita gabi.
Kasi pag abot sin October 8 na gabi, wala na magsuso. Tapos na ang kuan eh, filing. Ang bata ko mayroong kotse, mga southwood kita. So, nag-southwood kami tulong makatipid ha. So, uli kami. Southwood kami. Hanggang sa mga bandang mga siguro lunchtime, tumawag. Kaya mo si RC Glipo. Yes, apo. Medyo emotional siya kasi naraman niya, nag-file si June Glipo. Kamahudi na, mayor. Mayor na siya. Sabi niya, ano na ini, kaya buburo lang kami. Nabahala man ako, ano mangyari, baka ipapa-withdraw pareho ha. Nag-withdraw baga si John ha. Baka siya pa-withdraw man. Anyway, man sa isip ko pa. Alas 3, kaya ako din eh. Sabi ko sa misis, prepare ka mo COC. Hindi pa ako sigurado. COC lang kasi 5 o'clock eh. That was October 8. 5 o'clock ang deadline. 4 o'clock kanto ako sa kwan, sa simbahan. Pag Martes pala yung sarado yun. So, nagsulod ako sa sulod. Ako lang kapos sa misis. Naimod ko sa San Miguel pa din. Sabi ko sa San Miguel. Kaya lang San Miguel, aking yan. Nabay siya. May magasing ko na. Ano yan? Budjak. Tapos, kuha niya si Satanas. Ha? Sabi ko sa San Miguel. Boss, namin mo ako. Sabi niya, laban. Nililo ko lang, pero either uli ako or Comelec. 4:30, Comelec. Di rin aram sa bata ko, di rin aram sa mga kamaramangon ko, di rin aram sa tira. Basta lang, mambot pa din. Mambot pa. Just yan lang. Diba? So, in hindsight, makapot ka mo, okay, nagdalagan ako. So, parang nira-rationalize ko na ha. Una, nakita ko, parang gusto ko labanan ang political dynasty. Kasi ang political dynasty, may study. Maski din man, in general ha, may exception. Pag political dynasty ang sayo na probinsya, naguro. Example, sabi ko kanina, pagpasok ni Gob, 3 years ago, 2 out of 10 ang pobre. PSA niya, Philippine Statistical Authority. Last year, this year, naging 4 out of 10 ang pobre. So, ang akay, hamantalang naibod niya, tighan naman ng mga construction niya, ha? Sila na lang construction, contractor, sila pa ang supplier, sila pa ang inuubos ang grabe din sa damo din. Ang kumadto ko sa mapaso, tiraru mo na. Kaya pag bumagyo, puro baha. Last na bagyo, Christine, grabe yung baha. Sino ang nakikinabang, sino ang perwisyo. So, sa tingin ko, isang reason yung political dynasty. Nababahala ako pa din. Kasi, St. Alice, maganda lugar ha. Valley. Tama. Pero contained siya. Pag inubos mo ang baybay, graba, inubos mo ang mga bulod, kasi sige niyan, kung din lang. May pinatag siya bulod pa sa kawayan. May yun sindati na, pagparad niya din umuran, bumagyo. Di tabo. Sa mga tao, imbis na diretsyon na sa barangay, hanggang din nilang, malakaw naman, diretsyon. So, dapat nakikita yung development, may input and effect. Na ang mga tao din medyo nahagag kasi baka i-revive yung geothermal. Baka geothermal, kwarta yan eh. Pero habok kami son kasi maubos ang tubig din eh. Hindi tama ang lugar. So, anyway, so nahagag ako sa kapalibot. Nahagag ako kasi kalibot ko pa rin. Ikaw na habdos. Hindi rin natututukan ng mga tao. Puro na lang, di ba? Hindi man na-improve ang health services. Nahagag man ako kasi istorya ko taga-DepEd. Duwasan na pulo na bata, grade 1 to 3. Hindi nakabasa. Nag-increase ang mga out of school youth. Pero lang ang naka-college. Hindi yun. Miski maka-college ka na wala makantuan. Wala employment. So, puro lang, ano din eh. Di ba? Nakagagman ako kay Juan eh. Ka-istorya ko mga parauma. Puro lugi. Kaya, So, sabi ko, kay Puhan, maghatag kita sa alternatibo na may paglaom.
Kasi yung gusto ko, ang paglaom ko, yung tiro na taga-Erosin, dapat nga taga-Sursugon. Universal healthcare, publiko mo mayaman, may yung kasi access sa quality health na dapat may primary care ka, may tumitingin. Kung kaipuhan mo hospital, di ba? Kung may bulong, dapat may bulong. Gusto ko man na kada pamilya, paadalo yung tiro hanggang at least grade 12 and 1 sa kanila mag-college. Gusto ko man na para talagang mabigyan sin support. Hindi lang yun na libre na fertilizer, etc. Kailangan all of it, no? Irrigation, marketing, credit, di ba? Hindi lang yun, puro hatag. So, yun. So, salud, edukasyon, pagbuhay, sa kapalibutan. Ang taibod ko, di ko naman kaipuhan talaga ang kwan. Hindi ko makaipuhan ng kwanta. Tapos ang kabataan ko, may apo na ako. Pwede man ako magpamunay na. Kaya, So, sabi ko, parang parang sabi ko, sa response yung tao, parang naghahangad sila sa alternatibo. Kasi kung wala alternatibo, wala na. Puro na lang sila yun. okay. Kaya lang, Dok, sa sitwasyon baga kang politics, madali lang sabihin, dumalagang kasuportan ka naman. Pero pag during that time na yaon na sa finish line, mabibigla na makwartahan pala ng kalaban mo. Sinasabi ko na wala ako ni gagastos. May, alam tayo, sabi nga nila, mga 5,000 per voter ang hatag. Yes. Sabi ha? 5,000 pesos Per sabi yun may 5,000 ka mo. Dagdagan tayo 100, 5,100 ka mo. Yung 100 kay Doc. Tapos sabi pa na iba, kung di mo dumalaga si Doc, baka 1,000 ay hatag sa iyo. Nagdalaga si Doc, 5,000. Di ang 4,000 susako. Loko. Pero nahilig na kaya, Dok, maski 10 years ago na nagsasakat kita dyan, labay kita dyan going to Bulan. Kagayang bagay na-stop kita dyan sa Valley View. And nahiling nila talagang garungan, dako nakawa yan. Pero it's so sad na yan, may mga may mga kinonstruct na indampingan bagan. Lain ta naman sabi na kompleto na ito. Dara daw ini talaga saroin na dara sang pagtios kan mga parauma. Kaya wala na sinang Totoo yan. So, ang pagtiyos talaga, ang poverty, number 1 eh. Dati, 2 out of 10 yan, 4 out of 10. So, ibig sabihin, naguro-ro ha. Kasi, mapagaan, hindi ita ma-explain eh. Dapat, ang kalakahan natin, kala ko nga, 92, mayor ako, tapos 26 years, dapat mas maundan na kita. Opo. Pero, in essence, panahon ko, dating 6th class, paghalik ko, naging 3rd class. Niyan naging first class naman. So in fairness, nag-uswag man ha. But yung class lang 'yon, pero may ibang mga tao naghano ng population pa na pobre. Kumbaga tumaas ang class pero ang tao baklas. Okay yun ako mo. Kaya nga, Dok, minsan kumbaga yan nakakalula ang front na nakikita mo. Pero at the back of that, ang kapobrihan. Like maraming sinasabi na very dakol nang in-improve kang Sorsogon province. Yan ang mga sports arena, kung ano-ano pa, mga coastal road. Pero iningani po ang nakakalungkot na 4 out of 10 is di ba? Nasa PSA yan, Statistics Authority. Diri yun, dinokto. Times 2, so grabe. So, this time nga, Dok, kumusta po ano po ang talagang mayroon din tututukan mo once you are tapaladon na ma-elect yapon bilang mayor din sa Erosin? May sabi ko sa may paglaom, no, alternative. Sa ibad ko, ang critical din, imbis na mga infrastruktura, tao ang tutukan. So, una, sa load, dapat tiro ma-check up, kung may habdos, bulungon, kung kailangan hospital, ma-hospital. May loan na kita, universal healthcare. Okay? Number 1. Number 2, edukasyon. Tiro bata dapat nasa eskwelahan. Wala dapat nasa out of school. Kung pwede nga sa'yo, at least sa'yo sa kada pamilya magka-college and may employment.
Third, nanununtaan mga parauma, mga pobre na makaahon. Na, so, kung ano yun rice granary, may kinanto ko kahapon sa gulong-gulang ha, sa young farmer. 1 hectare lang siya, pero diniversify niya ang 1/3 sa vegetable. Nagagana sa vegetable na 30,000 per month. Net. Ganison, may eggplant, may ampalaya, may sili. Kakanto na siya. So, kaya man kung gusto. Kulang lang ang support. So, naniso man yun na pwedeng himuon. So, pagbuhay, salud, edukasyon, bantayin na ato kapalibutan. Number 2, ikwanta ang grabe science. I-regulate na hindi yung sigurang kuruwa na parang kanila yun habang buhay. Dapat regulate na dili makasira sa one taon. Ang bulod, dapat dili bas para tabason nyo na basta-basta lang. Kailangan may plano. Diba? Na protection catering diba? Yun. And ito, ecotourism yan. May mga hot springs yan. May mga cold springs. So, actually, danison na ni Rosin. Tama. Diba? So, dapat conserve and atamanon ta protect the environment. Okay, Doc. Inan magabat na hapot ko sa kung since nag-file ka, bakong dayaram ka mga kapamilya mo. So, ano po ang reaction kung maaraman na nag-file ka man gihapon? Di, siyempre, puro nabigla. Mga kaurupod, pati ang mga kalaban nabigla. But, niyan na mga 1.5 months na tayo. So, full support. Naglibot na ako sa 12 na barangay. Balay-balay ako, ha? Sa ako lang, ha? Pag balay-balay ko. Ang puso siya, mga tag-Irusin, gusto Irusalong. Naghanon, hindi ko na-imod na, maski awat na ako sa politika, naghanon mo pala na danon ako na. So, makimakad sa ako. Dok, ikaw ba nag-science sa ako? Dok, ikaw ba nagturi sa ako? Dok, ikaw ba nandanon na mo ba? Hindi nakalimot na tao. Nakalimot ko na yun, eh. So, yan. Hopeful ako na sana puso ang gamitin sa tao. Direction. Yan. Sana nga yan. Kasi talagang hindi kaya Dok sa Sorsogon, pag nagkandidato ka, ang unang hapot sa imo, may kwarta ka. Or kalyado ka. Tama. Yan. Pag day ka sa doon na yan, magaw ang pinakalas, pumamunay ka. Yan. Ang sabi ko sa mga kaurupod tali sa Sorsogon, dapat diri kita magsunod-sunod lang. Kung ano sabihin nila, sunod ka. Hindi man pwede yun. Kasi kaipuhan, may respeto ka sa mga tao. Kaipuhan, may courage kita na mag-question. Kaipuhan, labanan ta ang mga dili tama. Kasi otherwise, ang mga kabataan ang mga aputa, malululun yan yung mga eski pa din. Eski, puro na kwarta, pupoliticize, mga bata. Yes. Kwarta. Tapos pag irinuma, hindi dapat iso. So, dapat developmental kita, ang mga kabataan dapat ilihis na sa politi na based on money. Dapat mga kabataan immobilize na mag-aradal, mag-sports, magdano sa pamilya, nan makatapos, nan magdanon. Yun lang. Hindi yun na, pag wala kwarta, minsan. Kasi, yeah. pag, sabi nga, na very sad na senaryo itong maski SK. Kaya pa may basbas sa taas para makatukaw ka. Yan, bahulo lang. Yan mga tugang, ang satuyang one-on-one interview kay Doc Eddie Dorotan. Aspirant sa pagka-mayor sa Irusin, Sorsogon. Enot sa gabos ang samuyang dakulaon na pasasalamat Doc Eddie Dorotan sa itinamong oras sa Samuya. Dito po sa Bicol TV Sorsogon para sa one-on-one interview. Good morning po kay Sir Steve Antes. Si Ma'am Carmen De Llosa, thank you so much, Sao. Si Sir Darrell Silve, thank you Bicol TV for your ongoing support, Angel Resort. And sabi ni Ma'am Carmen, well done guys for what you're doing for future surfers. Yan.
So mga tugang inabot na po kita kan oras kan pamaaram sa tuyang programang Isyu Ora mismo. Sabi nga ni Doc Eddie Dorotan, ayaw niya ng political dynasty. Ang batayan niya kasi kung maganda ang political dynasty, why is it from 2 out of 10 naging 4 out of 10 ang nasa poverty line? Ibig sabihin, wala talaga. Talagang malaki ang epekto ng political dynasty. Happy watching man kay Kagawad Danilo Esparas dyan sa Panganiban, Gubat, Sorsogon. Si Ma'am Charito Escudero all the way from USA. Happy watching po, ma'am. Abangan ang pagbabalik kan programa ni Ma'am Charito Escudero digdi po sa Bicol TV Sorsogon na pinamagatang Usapang Kalusugan. Yan, salamaton po sa gabos na nagtitiwala at nagtataon ng suporta sa Bicol TV Sorsogon, ang sulamenting telebisyon at balansyadong istasyon sa bilog na probinsya kan Sorsogon. Sabi nga, tatak tunay na serbidor. Kaya ngunyan, dahil na magpalipat sa mga maserbi ko, no? Yan lang nga yung problema dyan sa Donsol, dahil magkaresolbaran. Okay, isang araw ng building staff kan Bicol TV Sorsogon. Namamaratang po ang sinong likod, si Rosario Amistoso. Mabalik po ito sa aga. Same time, same place, same station. Bicol TV Sorsogon. Maraynaldo po, Asin Diyos Mabalos, probinsya ng Sorsogon. Isyu Ora mismo. Isyu pampubliko. Isyu pangklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo Ora mismo. Isyu Ora mismo sa Bicol TV